Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters in the Philippines, we are celebrating the feast of our Lord Jesus Christ, Señor Jesus Nazareno. Malapit na malapit po sa atin ang imahe na ito ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga Pilipino, si Jesus na pasan ang krus. At ito'y napakalakas na debosyon at inaasahan natin milyong-milyong Pilipinong Katoliko ang dadalo at nakikiisa sa piyesta ng Poong Nazareno. At bakit nga ba napakalapit ng imahe ng Diyos na ito sa ating pusong mga Pilipinong Katoliko? Unang-una sa lahat, mga kapatid, pinapakita sa atin at ipinapakilala ng Diyos sa atin ang kanyang sarili na ang Diyos ay maunawain. Ang Diyos ay ibig sabihin ng umunawa ay nauuna ang awa. Malapit sa puso natin sapagkat naniniwala tayo na mayroong Diyos na hindi tayo hinuhusgahan. May Diyos tayo na hindi tinitingnan yung pangit, hindi tinitingnan yung kasalanan natin, pero mas tinitingnan niya yung kabutihan sa atin. Mayroon tayong Diyos na nauuna ang awa, ang kanyang habag sa ating lahat. Kaya po napakalapit sa atin nito sapagkat pinapahayag ng imahe na ito na mayroong Diyos na handang makinig sa atin, ang Diyos na handang unuwain tayo, ang Diyos na nauuna ang awa kaysa sa iyong husgahan, kaysa sa iyong tingnan yung kamalian natin. Ang Diyos na umuunawa. Pangalawa po, malapit sa atin ang imahe ng Poong Nazareno sapagkat ipinapahayag nito na mayroon tayong Diyos na kaisa natin. Kaisa na naglalakbay. At ito yung napakagandang mensahe ng Poong Nazareno na hindi tayo nag-iisa bagkus kasama natin ang Diyos. Nais kong tingnan yung unang pagbasa na kung saan nagreklamo ang mga Israelita sapagkat parang pinabayaan sila ng Diyos na mamatay. Kaya po nagpadala ang Diyos ng mga ahas na tumuklaw sa kanila at kung sino man ang matuklaw ay mamamatay. At dito na-realize nila na sila'y nagkasala sa Diyos at sila'y humingi ng kapatawaran. At ang utos ng Panginoon kay Moses ay gumawa ng tansong ahas at ilagay ito sa tuktok ng pole at sino man ang tumingila dito ay mapapagaling mula sa poison ng ahas. Kung titingnan natin, ang tao ay nahulog sa kasalanan gawa ng panunukso ng imahe ng ahas sa Book of Genesis. At dito, ipinakita ng Diyos na sa hugis ahas na rin yan ay ang tumingala dito ay mapapagaling. Nais kong makita na itong imahe na to figures the new image that has been raised up. And this image is God Himself crucified on the cross, Jesus Christ. And whoever believes in Him will be saved. Ibig sabihin nun, ang Diyos o ang tao ay nagkasala, kaya ang pagliligtas na ginawa ng Diyos ay ginawa niya when He took our human nature, gaya ng sinasabi sa letter ng St. Paul to the Philippians, that God stripped off of Himself, of His godliness,
and became like us in all things except sin. Ganito ang ginawa ng Diyos. Nagkatawang tao, nakiisa sa atin, nakiramay sa atin, para maramdaman natin na sa kanyang pagkakatawang tao na meron tayong Diyos na kaisa o karamay sa lahat ng hinaharap natin sa buhay. Panghuli po mga kapatid, malapit sa atin ang puong Nazareno sapagkat ito ay imahe ng Diyos na nahihirapan. At ito'y napakalakas na mensahe sa atin na mayroon tayong Diyos. We have a God who suffers with us. A God who really knows our difficulties in life. A God who walks with us, journeys with us, even and most especially in our sufferings. And so, we know through the image of Poong Nazareno that we have a God who suffers with us, a God who is so compassionate that He allowed Himself to suffer with us so that we can feel and experience that we are not alone in our battles. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.